Mga karos, good morning. February 27, araw po ng Biyernes. Yan, welcome back po muli dito sa aming channel. Yan, another day and another house improvement po. Kaya ito mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching, let's go. Tara. Good morning nga pala sa mga client owner namin. Nandito tayo sa phase 3. Ayan si Master Jojo. Good morning, Master Jo. Good morning. Good morning. Wow, tahimik ng araw ah. Okay, bali, update muna. Louie, good morning, Louie. Good morning. Si Louie nagwawalis. Bali, update dito, yung napakadami naming panambak dito. Ayan, hakot na po. Hakot na. Importante po sa atin yan, biglang linis, no? Tapos itong area na to, pwede naman po to sementohan para hindi ho maputik or hindi laging madumi sa tuwing umuulan. So, yung semento natin dito, slight finish lang siya, parang buhos lang, pero hindi na po natin lalagyan ng bakal. Yan, kasi itong area na yan, minsan nandyan po yung mga maintenance eh. Ayan. So, ang update is doon sa metro ng tubig. So, wala, sira na nga to. Pero napapagana pa naman. So, ayan, naglagay na tayo ng bulb dito. So, papasok po yan dito sa loob ng bahay. Ricky, good morning, Ricky. Good morning, boss. Good morning. Ito yung paporte ko na lang to. Yan, yung lalim. Ito yung finish niya eh. Okay. Yan. Oo, lalim. Ito na lang. Okay. Ito yung ulan namin. Yan, kakasya na si Wagi rito. Saktong-sakto si Wagi. Maganda po sana lalakihan pa natin to. Kaso nga lang, baka hindi na magkasya rito yung storage tank. Tapos yung mga filtration pa. Tsaka yung motor, baka hindi na kasya. Kung ano naman po talaga yung napag-usapan namin ni client sa sukat nito, yun talaga yung gagawin. So nasa 60 by 120 po ito. Yan, 60 by 120. Yun nga lang, yung pinaka magiging loob nito ay hindi na po aabot ng 120 kasi may dalawang tiles tayo dito magkabila. So 60 by 120, tas yung pinaka depth niya is 40 cm. So pag nilagay si Wagi dyan, so saktong sakto po siya dyan, yung aso. Yan, kinabera na po natin dito yung mga ibang gamit. Tapos yan, yung iba rito is may materials pa tayo dyan, tapos konting sako. Nabati na ba kita, Rick? Good morning. Good morning. Ayan. Tapos Masilya, halos matatapos na ni ni Mot. Mot, good morning, Mot. Morning, sir. Ayan, bali ano ba tirada natin dyan? Bali primer, no? Yan, primer. Pababa na lang siya. Ayan, pababa na si Mot dito. Yan. Tapos sa mga gamit, siya nga pala yung mga gamit, dito ko na muna. Pagka makaluwag-luwag bukas, araw ng Sabado, bali kukunin na po natin to isa-isa. Yan, asikasuhin na natin to. Dali yung waterline niya pala kahapon, pinagtulungan ni Ricky at saka ni pangalan nito, ni Louie. So eto, uumpisa na po ni Louie ngayon. Diba? Siyempre pagkatapos nun sa waterline kasi, inano po natin yan, nilik test natin. Ilaw. Ito yung LED light natin. Yan na. Tapos nag-request sila client dito ng switch and outlet pati doon. Siyempre, itong purpose ng stopper natin dito, pagka may supa na nakasandal dyan, pwede nila ipatong yung mga cellphone nila. Dyan sila mag-charge. So, medyo convenient, di ba? Tsaka nakatago. Ayan, bali, naasikaso na lang po nila Ricky to. Diretso plastering. Pagkabuhos, hintay lang tayo ng curing time. Bali, pwede na po siyang installan ng tiles. Yung tiles nga pala na gagamitin dyan, yung ganito. Ganitong klaseng tiles. Yan na. Tapos rito, naglilinis muna si Louie. Yan, linis. Siya nga pala, yung nakasako, basura yan, Louie, no? Basura. Yan, makakalat natin dito yan. Inahakot naman yan ng naghahakot. Okay, bali, ito na muna yung update dito sa ginagawa nating project. So, wall preparation or yung wall preparation para sa skim coat. Tapos, yung carpentry na itong ating utility sink. Then, yung installation ng tiles doon sa T&D. Yan yung inaasikaso natin dito. Nandito muna tayo sa may palengke sa hardware ni Boss Daryl. Good morning. Morning. Ayan, bali bumili ako ng stainless drill bit. Yan, 3 piraso po to, 1/8 at saka elasto silsilan. 3 piraso.
So gagamitin ni Bilog para dun sa ating stainless gutter dun sa likod ng second floor sa bagong project. Tara. Magkano pala? Resibo. Unang purchase ngayong umaga, ngayong araw, 750. Yan. Tapos binayaran na rin po natin dito sa hardware yung mga kuha nila Louie. Si Louie na kailangan siya ng elbow at saka cup doon. Yan. Ito yung bumili ako kahapon tapos kulang. Yan, kulang pa po pala yung nabili ko. Tapos ito rin is yung para dun sa TNB. Yan. Tapos sa Kila Bilog sa ginagawa nila sa Block 9, cutting disc at saka welding rod. Yung ginawa naman po nila yung steel deck. So ulitin ko, kaya pinapakita pala natin yung mga resibo lalong lalo na kapag tayo is manpower lang. Pag sa materyales yung sa may-ari, sakaling may mawala man to, meron tayong babalikan, di ba? Okay, alright, tara. Bumalik tayo rito sa project natin sa phase 3. Ayan. Bali, ang everyday routine natin dito is diligan yung slab araw-araw, 3 times a day, isang umaga, tanghali at hapon. Tapos ang update dito, marami tayong makikita mga nakasako. May sako ng graba, may sako ng buhangin, pero may sako na ng panambak. Yan, panambak po. So hindi pa tayo magpapahakot. Kung sakaling maililipat ng tropa yung mga hukay dito papunta rito, siguro pa-schedule na tayo. Yan, bati mo na. Bilo, good morning. Good morning. Chi, good morning, Chi. Nadiligan na yung slab? Nadiligan na? Ay, di padiligan mo, Log. Padiligan mo. Umaga, tanghali, tsaka hapon. Tapos, inuuna muna nila to. So, nilalatag muna. Tapos, mag-apply tayo ng lason. Si Epoy. Epoy, morning. Morning, Poy. Yan, ito yung ating orientation ng pagkakalatag ng poste. Ang poste natin dito ay sa 4. Ito medyo mahaba na to. Sobrang haba na kasi hindi gusto ni client na magkaroon ng service entrance. Pero sabi ko nga, ano po to, nakadesign sana sa isang service entrance, isang mahabang gate. So mas pinili na lang po nila rito folded gate na lang. Pero yung isang panel, syempre may access para sa mga maliliit na dadaan. Yan na. Si Bilog nag-assemble na po siya nung sa gutter, ayun nandun sa taas para dito sa second floor. So kailangan niya lang to, ilasto sila, tsaka stainless drill bit yung binili natin kay Boss Daryl. Kapag ganyan na ho kahaba, syempre yung gate may tendency na medyo maalog. Pero ang ginagawa namin, naglalagay kami ng bakal sa gitna, suporta niya para matigas. Tapos hindi natin dinidikit sa meter base nung sa private pole yung poste natin. Mga dalawang mata ng hollow blocks na. Ayan, dalawang mata ng hollow blocks ang pagitan. Yan na. Log, iwan ka na lang dito. Yan na, yan ang inaasikaso nila. Tapos si Bilog nag-assemble na siya ng gutter dun sa taas. Pero syempre hindi niya naman gagawin na mag-isa yan. So kailangan niya ng makakasama na installer. So nakakailang araw pa lang po tayo simula na nabuusan to. Maximum of 12 days or 2 weeks ang gagawin natin dito. Bago natin isa-isahin niyang baklasin yung loob. Tapos syempre panibagong problema na naman kung saan natin dadalhin yung Coco Lumber. So mga Coco Lumber na yan, sino kaya yung next client natin na magiging maswerte na pagbibigyan po natin ito. Di ba? So may mga naka-line up pero paunahan po kasi yan kung sinong may requirements na. Minsan kasi yung mga naka-line up natin hindi yan nagkakasunod-sunod dahil halimbawa mabagal yung requirements sa kanila. Kasi minsan sa amin mabilis lang naman maglakad ng requirements kasi may tagalakad tayo, may architect tayo. Pero depende sa kliyente kasi yan. Siyempre yung bahay may mga hinihingi rin yung mga nag-aasikaso sa amin ng mga requirements. May mga hinihinging dokumento na kailangan makompleto para masimulan na ang pagsasayos ng mga requirements para sa building permit at saka sa construction ban. Yan sino kayang mapalad na gagamit uli ng mga Coco Lumber na to? Kasi ito mga Coco Lumber na to, ibinibigay lang po namin yan sa mga susunod na nagpapagawa. Hanggat kaya pa, syempre hindi naman po natin lahat yung ginagamit. Pag reject na, wag na kasi mako-compromise naman yung quality. So bigay nga, libre nga, pero kung may mga sira-sira na dyan at marupok na, wag na po natin gamitin, di ba? Okay, yan lang po muna update natin ngayon. Nag-aano na po sila.
Parilya natin, syempre may spacer 5 cm para hindi nakadikit sa lupa. Tapos 16mm yung ginamit na namin ng mga bakal dito. Yung mga vertical yan, naka 16mm na tayo na naka lateral ties. Syempre ano yan bubuhat yan ng mga bakal para hindi sila pwersado at hindi stress, matibay, di ba? Ayan. Alright, nandito naman tayo sa Lumina Homes Phase 4. Bali, magandang araw and good morning nga pala sa client owner natin dito. Yung kahapon na nagtrabaho rito si Kuya Boy, si Kuya Sandy at saka si Kuya Richard. Yan na. Kuya Boy, good morning po Kuya Boy. Good morning. Ayan, bali, ang trinabaho nila Kuya Boy dito is yung wiring. Siyempre hindi pa masyadong kompleto yan. Yan dito, meron tayong makikita ang socket dito. Tsaka dito meron yan. Tapos ayan, naumpisa na pala to. Yan, para sa CCTV at tsaka saksakan ng automatic washing machine. Yan, meron tayo dyan. Tapos sila Kuya Sandy naman at Kuya Richard, since may problema nga talaga yung mga dingding dito, yung mga pader, yan. Nakita nyo, bagong plastering ta. Yan. Siyempre, para maging maganda at maayos yung gawa natin dito kasi may cove ceiling, then may bar counter pa. Ngayon si Kuya Boy na lang naiwan dito para tapusin yung mga electrical wiring. Tapos babalik sila rito, sila bilog. So sa partition, kaya hindi rin to natapos kasi may mga electrical wiring pa po kaming ilalagay rito para matapos na ng tuluyan. Tapos makakapagkisami na tayo rito. Bali, ang kisame na gagamitin natin dito ay yung tinatawag na PVC panel. Kung ano yung nakita natin dito sa may kusina, sa may kitchen. Yan. Ganun din dito sa kabila. Yan. Kasya pa ang maliit na closet dito, mga ka-row house. Kasya pa kasi yung ano naman natin, yung mga bed frame natin, kung ordinaryong bed frame lang, okay na ang 75 inches. Diba? Ganun din dito. Yun o. Okay, bali may konting tanong lang si Kuya Boy rito. Bali, para sa supply ng ating bar counter. Kuya Boy, 1 metro. Simula sa pintuan. 1 metro? Oh, 1 metro po. Wala rito 1 metro. Yan, 1 metro. Tapos, nandun yung supply natin. Tapos, sa 1 metro, mag-aalawan, susukat ka pa ng 40 cm para naman sa bar counter natin. Yan. Yung cute niya, dyan natin lalagay. Maglagay ka na lang po ng dyan. Kuya Boy, siguro dito. Live wire. Oh, live. Oh. Puno na ito, boss. Puno na ba to? Kalalagay ko lang ng isa, oh. So hindi na natin kasi pwedeng dagdagan to dahil yung portion ng pader dito sa pagitan ng pinto at saka bintana maliit. Kaya magbaba ka na lang po dyan, kami nang Live bahala. wire na lang. Live wire na lang. Yan, tayo na pong bahala dyan. Isa sa ilaw. At saka sa saksakan. Bali, apat. Okay. Live yung, basta yung tetipan ko, yun ang ilaw. Ayos na. Tapos syempre, bago maglagay ng kisame, meron pa tayo nakikita mga butas na pinagdaanan ng copper tube line, ng wiring. Yan lahat, natin yan, papakobera natin ng solid yan. Papalitadahan natin. Siya nga pala ito, kaya may siwang dito. Syempre, yung asintada naman natin kasi hindi naman po siya totally lagpas. So, may minimum na sukat tayo na sinusunod dyan. Ito ay dating toilet and bathroom. Kaya may siwang pa rito. Pero kagandahan niya dyan, pwede tayong maglagay ng cabinet dyan, di ba? Yan, okay na rin yung palitada rito. Yan ang ginawa't inayos nila Kuya Richard. Yan, ganda na yan. So, ang hindi ho kasi pantay to. Alon-alon. Sa mga nagpapagawa ng row house, isa to sa mga discarding ginagawa namin. Isinasama po namin sa mga scope ng trabaho. Yan, para pa syempre pag nagsandal ka ng sopa rito or ng kung pantay siya, di ba? Maganda. So ito naman, gagawa naman tayo ng TV console dito. Kaya may aayos natin yung pader, matatakloban natin. Okay na tayo rito. So ito na lang hinihintay. Ayan, may framing, natatapusin na lang. PVC panel, tapos cove ceiling installation na kasunod dito. Okay na po tayo sa Lumina Homes Phase 4 project. Ayan, bali napakadaling kausap po ni Kuya Boy. Isa yan sa mga veterano natin. Bali, nandito naman tayo sa hardware. Dadaan muna tayo rito. Magsusupply ako ng Python board para dito sa project natin dito sa sa may Tansa Garden Premier.
Uy, kilala ko to ah. JJ. Si JJ ah. Haji Rax. Jay. Morning. JJ. Okay, dito muna ka. Up, yeah. Okay na tayo rito sa hardware. Yan, double check na lang ng inspector nila. Yung mga Paisim board nga pala na binibili natin, nagkakahalaga yan ng 380 pag tayo yung bumibili. Pero sa panahon ngayon, pagka walk-in ka, malamang nasa ano po siya, mga nasa 395. Yan, 395 to 400 na nga eh. 1/4 po yan, 1/4 yung ginagamit natin sa ceiling. Tara, Tansa Garden Premier Project tayo. Break time. Dito na tayo sa Tansa Garden Premier Project. Magandang araw kay client. Morning! Morning! Ayan na, break time. Sige, tapusin nyo muna yung break nya ha. Ayan na. Bali, syempre tulong-tulong natin na ibaba tong ating mga materyales na binili. Mga Paisim boards. So dito pa ganun. Yan, para maluwag-luwag. Alam niyo mga karos, swerte rin tayo kapag nakakatanggap tayo ng project na may corner. Kasi hindi tayo masyado nahihirapan sa mga materyales. I-deliver natin. Tapos may stock file tayo, di ba? Siya nga pala mga karos, meron tayong konting topic na nabasa nung bumili ako doon sa OBC. No, yung bumili tayo ng materialis doon. So magkakaroon tayo ng idea regarding sa content natin ngayon. At magkakaroon din po ako ng i-share or ibabahagi ko kung ano yung bakit tayo yung kumukuha, tayo nagpipick up. Sabi daw nila is meron naman daw delivery para hindi na ginagamit daw yung sasakyan. So yun, papaliwanag po natin lahat para may idea rin kayo sa mga nagpapagawa ng bahay. At lalong lalo na kumukuha kayo ng mga contractor na mga kagaya o kagaya namin, di ba? Alright, update muna tayo rito. Tara. Yan, sabayan na rin natin sila ng update dito sa mga ginagawa nila. Bali si Kuya Sandy, si Kuya Richard, ang susunod na gagawin nila rito, bali ito yung sa lababo. Wala pa tayong on-hand para dun sa cooktop, pero meron naman tayong kitchen sink, kaya pwede na po natin tong gawin. So sa ngayon, dahil medyo malawak po yung kisame, bali ang kisame na ikakabit natin ay 13 pieces na 4x8. So isang board. Pag sinabing isang board, ano po yan, 4 feet by 8 feet. So 13 piraso po yung kakabit nila rito. Bali pinagtutulong-tulungan lang po muna nila. Yan na. Tapos syempre, lagi naming pinapractice na may gap. Yan, ganyan kalaki yung gap niyan. Yan, meron pa kasi tayong ipapahid dyan. So kailangan pag nag-install ng kisame, kailangan may gap talaga. So wag masyadong dikit. Bali maganda po kasi tingnan kung dikit, di ba? Pero kung tutuusin lang, hindi ho maganda yun. Kailangan meron pa tayong may papasok na masilya po dyan. Tapos yung spacer o yung gap, ito. Yan, kung ano yung mismong ginagamit namin na Paisim board. Yung tumapyas lang kami. Tapos yun na yung magiging spacer niya. Tapos sa linya, ayan, pakita natin yung linya. Bakit may pipe dyan. Sa exhaust fan po yan ng laundry area. So dito na po yan lalabas. So sa laundry naman, wala naman, puro mababango nga lang naman yung singaw nun. Mabango sa laundry. So kailangan lang talaga natin na may airspace dito kasi gawa ng kulob na nga siya. And tapos may linya rin tayo dito sa exhaust fan. Bali dito na po yun na napunta. Yan, may mga abang na po tayo dyan. Yan. Yan doon sa dulo. Tapos yung isang abang ng butas, yan, para naman po yan sa magiging rain shield natin. So itong ceiling natin dito, wala na po siyang exhaust fan. Di na kailangan. Ang lalaki ng bintana nito. Ginagawa lang po natin yun sa Lumina kasi back to back po yung mga pader doon. So ayan, yung mga abang natin. Tapos ito tatapusin nila. Pagkatapos nito sa ceiling, so proceed na sila doon ni sila Rusty para sa ating marami sila pwedeng gawin dito. Pwedeng yung window grills, pero ang pinapaschedule natin dito is yung sa corner roofing. So yung framing ng corner area rito. Yan, para yung mga bakal na pre-prepared ni Rusty rito, yung mga pininturahan niya ay magamit na.
Yan, yan para rito. Tapos sila Kuya Richard naman, yan marami rin po silang gagawin pa rito. Meron na tayong tiles para dun sa outdoor, pero kahit mahuli na yan kasi mag-ano po sila rito eh. Magsisiksikan sila rito. Tsaka delikado na nagpapa-install na tayo ng tiles sa ilalim tapos nagpe-framing tayo dyan. No? So yan, pwedeng mahuli. Tapos yung buhos ng kitchen counter slab yan, pwede na po nila asikasuhin. At meron tayo na discovery dito na isa sa mga makakapangit at makakasira ng gawa natin. Okay, bali eto sa balcony. Ito kasi tayo gumawa. So pagka tayo yung gumawa nito, papakita ko sa inyo yung ganda ng J Moldings. Ayan, papakita ko. Yan, bali napaka perfecto nung nung pagkakakabit. Kasi dahil yan dun sa mga mason natin na nagpalitada niyan. Yun ang sikreto. Ngayon eto, tingnan natin to. So itong pader na to sa may porch na kung saan nandun yung hamba ng pinto, maayos siya dito. Papakita ko. Hanggang dyan maayos siya, pero pagdating dito, ayun, pilipit na. So lubog na ron. Tapos nilagyan namin to ng tansi. Ayun yung tansi natin, makikita nyo yung tansi rito. Pagdating dito, ang laki na ng pagbabago. Ganyan po kakapal. Parang nangyari dun sa project natin sa phase 3. Yung nilagyan ni Master Jojo ng closet. So, pakita natin dito. Grabe. So grabe yung kapal niya, no? So yung pagitan ng tanse at pader, yun ang hahabulin na palitada. Kasi kapag pinilit natin lagyan ng J molding siya at saka ng ceiling, hindi yan magiging ganito. Yan, hindi yan magiging ganyan kaganda. So ang masisisi, yung nagkabit. Okay, i-re-report ko to kay client, pero pagagawa ko na sa tropa. Schedule na namin ngayon. Kasi doon din naman ang ending yan eh. Alangan naman pabayaan nila client yan na ganyan. So, i-report ko na to kay client na ganito yung ano rito, sitwasyon ng pader dito sa harapan. So, kasi nasa harapan ng bahay to, buti sana kung nandun sa may corner, okay lang sana. At buti sana kung as is yung kisame na ganyan lang. So, yung industrial finish look talaga. Pero dahil nga maglalagay tayo ng PVC ceiling panel, kailangan maayos to, 'di ba? So, isa yan sa problema dito na nakita natin. Kung itutuloy natin yan, na hindi natin naayusin yung pader, so magkakaroon ng problema, papangit yung gawa. Kaya nga, napaka-importante, sa umpisa pa lang, maayos na, di ba? Para hanggang sa huli, na ikakabit natin dyan, maayos, di ba? Maayos. Okay na, bali, naibaba na po nila yung mga pipes and boards natin. So, ayan. Yan ang sitwasyon natin dito. 4 po sila na nagkakabit na ceiling dito. Yung pinagtutulong-tulungan na po nila. At syempre, kapag bago ikabit yung kisame, kailangan okay na lahat ng wiring. Kung ano yung mga inaasahan natin na dapat nakaabang dyan, okay na dapat. Yan mga karo sa break time. So ito, naligo tayo. Medyo maalinsangan na po yung panahon. So ramdam na natin itong panimula ng summer, sobrang init na. Pero pagkagabi naman, ilan sa inyo siguro na-experience pa na medyo malamig pa yung panahon paggabi. Okay, shoutout muna kay Sir Daniel Vaderama of Calamba, Laguna. Yan, shoutout po. God bless. Yan, maraming salamat sa palaging panonood. Okay, meron tayong mga sasagutin na comment dito, kumbaga para magre-react lang tayo para malaman din po nila yung katotohanan at saka yung kalakaran dito sa ganitong klaseng negosyo sa pangungontrata. Mula kay Narciso San Juan, tsaka kay Rosalie Galang. Ayan, ito yung mga comments nila. Okay. Yan nga kanina nabanggit ko na nandun tayo sa Tansa Garden Premier Project. So sabi natin, gusto ko lang din i-share or may paunawa dun sa mga viewers natin kung paano yung kalakaran. Okay, ang unang concern nila dito is yung sasakyan. Tsaka syempre tayo, di ba? Syempre, tungkol naman sa client natin, hindi po nila alam kung paano yung naging pagkakasundo rito bago tayo
kumuha ng project or magtrabaho dun sa unit. Okay, bali, sabi ni sir, humingi sana ng pamasahe o pang maintenance din ng sasakyan pagka ganyan na kabigat yung karga, no, pandagdag din ng maintenance. So concerned dun sila sa sa sasakyan. Okay, bali ang ating reaction dito. Una, alamin natin kung gaano kabigat yung ikakarga dun sa sa sasakyan. Tapos pangalawa, alamin din natin yung capacity ng sasakyan kung hanggang ilang kilo lang yung load niya na kaya niyang buhatin. So yung sasakyan natin na utility caravan ng Suzuki, ano po siya, 700 kilo yung kaya niyang, maximum na po yun, maximum, kaya niyang buhatin. So yung dala-dala natin kahapon mga karos, 14 pieces na 60 by 120, tapos 66 pieces na 60 by 60. Tapos may dalawang water closet na mabigat. Yung water closet medyo mabigat po kasi yan, 2 tao bubuhat niyan. Tapos the rest puro mga magigaan naman na po. Hindi na po siya ganun kabigat. So ang total noon, lahat-lahat is nasa 450 kg. Yan po yung total. Or pwede natin siyang yan na po kung ilan sa semento, bali 8 semento, 8 kalahating semento o siyam or mga 10 to 9 bags na semento. 9 to 10 bags na semento, mga ganun. Okay, bali pasok naman po tayo sa dun sa load weight. Ngayon, ang para malaman nyo po kung paano yung pinagkasundoan namin dito, may mga miscellaneous kami dyan sa project. Kaya nga may tinatawag na mobilization. Kapag nagpapakontrata po kayo, nagpapagawa kayo ng bahay, syempre may mga makikita dun sa kontrata kung ano-ano yung mga binabayaran nyo. So, isa yan, di ba? Next, free delivery naman po yan sa dami ng binili. Nagdi-deliver sila pero may additional na bayad. So, sa nakita ko, yung nakita natin kasi medyo malaki din po talaga yung bill. Sa nakikita ko, umabot na rin po sa free delivery siguro. Kasi less than 100k yung pinurchase natin. Siguro, umabot na rin siya sa free delivery siguro. Pag ganyan sasakyan po na open sa likod, ganyan po sila maglagay. Pero halimbawa, okay. So, ano po siya? Yung tinutukoy nila dito is yung forklift na ginamitan po ng paleta yung patungan ng tiles para may akyat. Okay, so ito po kasi yung tungkol naman sa free delivery, mas maganda nga naman talaga. Pero ganito kasi yan, ipapaliwanag natin. Actually, mga karohos, mainit dito. Nahirapan ako magpaliwanag. Pero tutuloy natin, ha? Okay. Yung mga materyales, actually, nandito yan sa likod ko, papakita ko. Yung bahay kasi sa Tansa Garden Premier Project, nakita nyo parang open siya. Wala siyang pinto, may mga schedule of window, pero walang bintana. So, sa madaling salita, pwedeng pasukin, pwedeng manakawan. Kung hihintayin natin yung kailan yung delivery, kung kailan yung delivery dun sa site, baka mag-alanganin tayo. Baka magkaroon ng salisi. Kumbaga, ibig sabihin is, pag na-deliver na yung mga materyales doon, time naman na wala tayo. Baka naman i-deliver na yung oras natin hindi po akmado sa pagde-deliver na. Kumbaga, hindi magtagpo. Ngayon ang concern ko is mailagay kagad dito. Maisave. Tapos syempre, kung kailan kailangan, mas priority natin na mabilis natin madadala doon. Hindi yung maghihintay tayo sa schedule nila. Tapos, pasok nga naman din doon sa weight ng mga materyales, yung kaya ng sasakyan. Kaya, okay lang. So, sa madaling salita, ang paliwanag ko rito, para hindi kayo maguluhan, mas pabor kasi sa akin yung ginawa ko. Kaysa magpa-pre-deliver tayo, na hindi naman po natin kagad maisisave yung materyales kasi pwede pong mawalan doon. So, ang ginawa ko, yung mga tiles lang iniwan natin kasi mabibigat yon doon para kung kailan kailangan na, magagamit na. Pero yung mga accessories kasi, sa last part pa kasi ng renovation yan kailangan. Ginawa po natin para mapadalian lahat, tayo na po mismo yung kumuha. Mas maganda po yun, di ba? So sa madaling salita, mas pabor po sa atin yun. Okay, bali yan. Maraming salamat po sa inyong concerns. Yan, thank you po. So sana po nakapagbigay tayo ng mga sana naintindihan nyo kasi pinapawisan ako dito kaya nahihirapan ako mag-explain nadidistract ako. Kaya sana ay naintindihan nyo. So sa madaling salita, kanya-kanyang diskarte lang po yan. Di ba? Alam ko naman concern kayo dun sa sasakyan. So sa pre-deliver naman, kung free delivery yon,
So pag in-schedule pa po natin yon, hindi natin nga alam kung anong oras darating, kailan darating. Eh kung i-deliver doon, ganun din, kukunin ko din. Pag kinuha ko, dadaling ko rin dito. So madadoblehan pa ako ng trabaho. Kaya ganun po yung ginawa natin. Tsaka ang balita naman po sa sasakyan, safe naman po. Wala naman pong nangyari sa kanya, hindi maganda. Ayan mga karas, maraming salamat po muli sa pagsama ngayong araw po ng Biyernes. So kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Yan lang po muna yung update natin ngayong araw. So sana meron po kayong nakuhang idea at natutunan dito sa aming channel. God bless po sa ating lahat. Ito paalam po muna. Tara! So ito yung mga materyales. Di ba? Mga materyales na po kasi ang mga karos, sobrang mahal po ng iba dyan. Kaya hindi naman natin nahayaan na basta-basta na lang iwanan dun sa project natin. So, open pa yon, mabubuksan at mapapasok. So, sana naunawaan nyo. Di ba?